Last month lang po napalitan yung evaporator nitong ating sasakyan. Yung evaporator po nito sa likod bagong palit po. Pero unfortunately po after 1 month wala na naman lamig itong ating sasakyan. So kaya po nakapag-isip po ako na sumubok ng ibang product. Itong AC leak stop. Itong AC leak stop from Supercool. So, i-try po natin to kung maalis yung leak. So, nakasulat po dito na stop leak in rubber hoses, gaskets, and O-rings. So, yun po. So, naisipan ko pong subukan to dahil napansin ko po na hindi pinalitan ng mga gasket at yung mga O-rings nung gumawa. So, tip din po kung magpapagawa kayo, check nyo po na palitan dapat yung mga gasket and O-rings na pwedeng palitan. Dahil nakakalag naman yung kanyang nakakalag na yung evaporator. So ayun guys, direction tayo for installation. So ito, start engine and set AC for maximum cooling. Charge system only through low side pressure port. So yun guys, sa low side natin i-charge ito. Ito yung low side ng ating AC. So dito tayo magcha-charge mamaya. Shake can well, hold upside down while charging. So ito guys, bago tayo mag-start ng pag-apply natin dun sa AC stop leak natin. So start muna natin yung engine and then ilagay natin sa maximum yung kanyang AC. So ito guys, lagay na natin sa maximum yung kanyang fan at yung kanyang coldness, pati na rin yung nasa likod. Ito guys, ilagay ko na sa maximum. So ayan guys, naka maximum na yung ating AC. At ito guys, yung kanyang compressor nag-engage na rin. So ibig pong sabihin niya, nagwo-work po yung ating compressor. So may konting pressure pa na nasa system ng ating AC. Bago po tayo mag-start, suot ko lang yung ating glass para na rin po sa safety. Baka matalsikan po tayo sa mata. And then, check ko po muna yung kanyang pressure dito sa ating low side. So, buksan lang natin itong kanyang takip. Ihitan ko lang yung kanyang takip guys. Lagay lang natin dito para di mawala. So, check lang po muna natin yung kanyang pressure. Sa tingin ko, konting-konti na lang yung kanyang pre-on sa loob. So, yung pre-on na to guys, yung nasa can, hindi pa po bukas yan. I-check lang po muna natin yung pressure niya bago tayo mag-start nung paglagay ng ating AC stop leak. Para lang may idea tayo na talagang wala na itong laman yung kanyang pre-on, na talagang nag-leak po yung laman. So, ito guys, napaka-konti na lang ng pressure. So parang wala na. Parang konting-konti na lang. Konting-konti na lang at na-engage pa yung ating compressor. So konting leak na lang, hindi na mag-engage yung ating compressor. So after natin ma-check yung kanyang pressure guys, tanggalin muna natin itong kanyang gauge. Mamaya natin i-apply itong kanyang pre-on. Unahin natin na i-apply itong kanyang stop leak. So ito yung hose na gagamitin natin guys. Sakto dun sa ating stop leak. Make sure lang na hindi nakausli yung pin niya dun guys, para di kagad mabuksan yung ating stop leak. So yan guys, ikpitan natin yung ating stop leak. Make sure na walang singaw. Ikpitan natin na maayos. And then ilagay natin. So make sure lang na maikpit talaga. So ilagay natin dun sa low side ng ating car aircon. So ito guys, pin lang natin na maayos. So bago natin ipin guys, bago natin buksan yung stop leak, make sure na maayos yung pagkalagay. Baka mag-leak yung ating stop leak. So ayun guys, siguraduhin natin na maigpit. And then guys, kapag maigpit na, higpitan natin itong kanyang pin para mag-open na yung can. Ito guys, higpitan lang natin.
So pag mahigpit na to guys, tsaka natin luwagan ulit para lumabas yung kanyang dye o yung stop-leak formula para pumasok sa ating AC system. So ayan guys, so niluwagan ko na. So ayan guys, so taas baba lang natin ng ganyan para pumasok sa loob. I-fast forward na po natin itong video. Fast forward na natin itong video guys. So mga 10 to 15 minutes. Ganito yung gagawin natin, taas baba ng can. At ngayon guys, nubad ko na yung aking gloves para ma-feel ko yung laman nitong can. Para talagang pag alis natin talagang walang laman na to. Pero hindi ko inubad yung aking glass guys. Baka matalsikan tayo. So kung kayo po yung maglalagay, huwag nyo pong ubarin yung ganyong glasses. Pero sa kamay, kahit matalsikan tayo, hindi naman ganun kadelikado. So ito guys, tuloy-tuloy lang yung taas baba natin. Tapos itong kanyang pin, binukasara ko para masigurado na talagang pumasok yung laman. So ayan guys. So kapag wala nang laman to, alisin lang natin. So bago natin alisin, siguraduhin natin na talagang wala na siyang laman. So binukasara ko yung pin. So talagang minake sure ko na wala nang laman yung kanyang can. So ayun guys, okay na. At ngayon naman po, lagyan na natin ng Freon. So ito guys, nakalagay na yung kanyang Freon in can. So make sure lang natin na hindi bukas. So ito, igpitan ko na guys ang kanyang pin para mabutas yung can. So pag igpit ko dito guys, mabubutas na yung can na Freon. So ayan guys, oh. So ganun din yung gagawin natin. Shake lang natin o taas baba itong Freon in a can. So igpitan ko lang guys para make sure na butas yung can. Igpitan lang natin yung can. So ayan guys, butas na. So luwagan natin ng dahan-dahan para hindi mabigla yung pressure. So ayan guys, oh. So pagbukas mo guys, mafe-feel mo sa kamay mo na lalamig yung can. Malamig na malamig yung can. Mafe-feel mo na papasok yung Freon dun sa loob ng AC natin. Yan guys. Ganun din. So dito guys, mafe-feel mo talaga na malamig yung can. At unti-unti siyang mawawalan ng lamig. So make sure lang na pag hindi na malamig yung can, pumasok na lahat ng kanyang Freon. So ayan guys, oh. Okay na to. Naka-fast forward po kanina yung ating video, kaya kung napansin nyo, mabilis lang. So next tayo guys, yung second can naman. So ito guys, yung second can. Shake muna natin. Check muna natin na maayos. Check muna natin na maayos bago natin ilagay sa loob. Ayan guys, so higpitan natin yung kanyang bulb. So make sure lang na nakaluwang yung pin para hindi kagad mabutas yung can. Make sure lang natin na maigpit para hindi lumabas yung Freon, hindi mag-leak. So ayan guys, make sure lang natin yung higpit nya. So ayan guys, second can na yung lalagay natin. So this time guys, hindi ko napakita yung kanyang pressure. Pero dun sa isang can, nakita ko mukhang mataas yung pressure. So this time guys, luluwagan ko ito, yung pagka higpit ng can. So pasisingawin natin. So ayan guys, niluwang kong dahan-dahan. So may konting hangin na lumalabas.
hindi lang marinig dito sa ating video yung hangin. Pero may pinapalabas akong hangin ng paunti-unti na nanggagaling sa loob. So ayan guys. So ayan. So may konting hangin. Ayan, pinapalabas ko. Talagang pa-feel mo guys na hangin lang yung lumalabas. So para yung pumasok sa loob, mamaya puro preon. So palabasin natin yung hangin na nakapasok sa loob ng ating AC system. Ayan guys. So kung nakikita ko dito guys sa aking pressure gauge na unti-unti bumababa yung pressure. Nasa 30 PSI. Kung kanina nasa 40 na, ngayon bumababa na ng nasa 30. So lumalabas yung hangin. So mapifeel mo sa kamay guys na parang hangin lang talaga yung lumalabas, na walang lamig yung lumalabas. Dito guys hindi pa nakabukas yung can. So yung hangin na lumalabas ay galing sa ating sa loob ng AC system natin. So ayan, hangin lang. So take note lang guys, hindi ako expert. So napansin ko lang kasi na mukhang maraming hangin sa loob ng ating car AC, kaya ilabas muna natin siya. So medyo matagal to dahil unti-unti lang guys. Konting hangin lang yung pinalalabas ko kasi baka bigla namang lumabas lahat. So konting singaw lang binuksan ko para konting hangin lang yung lumalabas. So ayan, singawin natin para mamaya talagang puro preon yung pumasok sa loob. So ayan guys. So sara na natin, mukhang may lumalabas na preon. So ayan guys, sinigpitan ko na. So this time guys, pagbukas ko ngayon, so pag ipit ko ngayon ito, mabubutas na itong can, yung second can natin. Dahil pinalabas natin yung hangin kanina, mas maganda yung lamig ng ating aircon dahil puro preon yung nasa loob. So ayan guys, so buksan natin ng dahan-dahan dahil yung pressure na nasa can biglang tataas pag binigla natin yung pagbukas. Yan guys, so dahan-dahan na lang ating buksan. Kung makikita mo dito sa aking gauge guys, pag binuksan mo yung valve nitong ating can, biglang tataas yung kanyang pressure, kaya dahan-dahan lang yung pagbukas. So dahan-dahan lang yung pag-insert natin. Dahil second can na to, baka sumobra yung preon na nasa loob. Dahil yung pang-measure natin yung gauge lang. So ayan guys. So binuksan ko na, yan, binuksan ko na ng todo. Ayan. Pag-feel mo rin yung lamig ng can, na unti-unting mawawala yung lamig ng can. Ayan guys. So check natin yung sa loob, hindi sumama yung aking cameraman. Chinek ko muna dito guys yung lamig sa loob. Pero malamig na yung ating car yung sa loob. So ito guys, binuksan ko na ng todo para pumasok yung laman ng preon sa loob. So ayan guys, nakatodo na. Ayan. So mukhang wala nang laman to. Okay na. Ayan guys, tinanggal ko na, labas yung hangin. So after nun, lagay na natin yung kanyang takip, yung ating low pressure side. Huwag natin kalimutan takpan. Takpan na natin guys, make sure lang na mahigpit. So after nito, check natin kung gaano kalamig sa loob ng ating car. So hopefully guys, magtagal sana yung lamig nito. So ito guys, check natin sa loob. So ayun guys, napakalamig. Napakalamig. Talagang malamig na malamig. Malamig? Malamig na? Malamig, Shay?
Okay, malamig na daw. Ayun guys, hayaan lang natin na bukas yung aircon ng at least 1 oras para kumalat yung formula. Konting update lang guys, ang date ngayon is April 7, 2024. Nalagay po natin yung leak stop last March 28, 2024. Bali, 10 days na po yung nakaraan. At ngayong araw po, nagkataon po na may lakad kami ng family ko. So ayan po sila. Komportable po sa lamig ng aircon. Kahit na kung mapapansin nyo rin, napakainit po sa labas. So ito yung quick update natin guys after 10 days. So mukhang walang pinagbago pa yung lamig ng aircon from the start ng paglagay natin. So ayan guys, so napakainit sa labas. So pero dito sa loob ng sasakyan, malamig na malamig pa. So hopefully guys, maayos na yung leak natin dun sa pag-apply natin dun sa leak stop. So eto guys, so malamig na malamig talaga. So bigyan ko po kayo ng update in case po na mawala yung lamig nito, or kung hindi man mawala in 2 months, bigyan ko po kayo ng update